Shalom. Shalom. Isang pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid. So, isang pinagpalang araw ng Miyerkules. Binabati ko kayo sa araw-araw natin ginagawa na Preaching in the Wilderness series. So, at binabati natin yung mga regular nating kasama, si Brother Joseph John Quijano, si Mr. Faith, si Kuya Romy Nunez, at iba pa nating kapwa Katoliko na from time to time dumadaan or sumisilip dito sa atin. So, before we will start, let us pray in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, that they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Let us pray. O God, who have taught the hearts of the faithful, by the light of the Holy Spirit, grant that in the same Spirit we may be truly wise, and ever rejoice in His consolation, through Christ our Lord. Amen. Then in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, shalom. So, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa, mga kapatid. Basahin na natin yung Ebanghelyo ngayon. Okay. Medyo late na tayo kasi medyo itong huling mga araw ay medyo masama yung pakiramdam natin. Kaya yung gising natin sometimes ay late na. So, the Gospel of the Lord is taken from the Gospel according to St. John chapter 17, verses 11 to 19. Glory to you, Lord. And now I will no longer be in the world, but they are in the world, while I am coming to you. Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one, just as we are one. When I was with them, I protected them in your name that you gave me, and I guarded them, and none of them was lost, except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled. But now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely. I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world anymore. Then I belong to the world. I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. They do not belong to the world anymore. Then I belong to the world. Consecrate them in the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, so I sent them into the world. And I consecrate myself for them, so that they also may be consecrated in truth. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay. So, ang Ebanghelyo ngayon, mga kapatid, ay karugtong lamang siya ng Ebanghelyo kahapon. At ito yung part ng panalangin ng Panginoong Jesucristo kung saan ay inihahabilin niya yung pag-iingat ng kanyang mga lagad sa Ama, na ingatan sila o protektahan sila. Dito sa verse 12. Again, dito sa verse 11, sabi dito, Holy Father, keep them in your name that you have given me, so that they may be one, just as we are one. Okay, talakay natin yun kahapon. Verse 12, when I was with them, I protected them in your name that you gave me, and I guard them, and none of them was lost, except the son of destruction, in order that the scripture might be fulfilled. So, I protected them
in your name. Iningatan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pangalan. Kaya nga, di ba, yung usual na narinig natin that there is power in the name of the Lord Jesus Christ. Kasi nakalagay naman yan sa Philippians chapter 2, verse 11, that at the name of the Lord Jesus, every knee shall bow. Verse 10 to 11, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Kaya nga sa mga deliverance, kapag ginamit ang pangalan ng Panginoon Kristo ay talagang nagre-react agad, or sa mga exorcism, nagre-react agad ang masamang espiritu. So iningatan, tinatalaga, pinapanalangin ng Panginoon na ingatan tayo. Kasi sabi niya, iningatan ko sila nung andito pa siya. Sabi niya, I protected them in your name, sa pangalan mo that you gave me, and I guarded them, at binantayan sila, and none of them was lost, at walang nawala sa kanila. So, kapag iingatan, ibig sabihin mga kapatid, kapag iingatan pala tayo ng Panginoon, kapag ilagay pala natin ang ating sarili sa pag-iingat ng Panginoon, ay hindi tayo mawala. Maliban, kasi dito sa karugtong, mga kapatid, ang karugtong dito ay maliban dun sa isang taong naghanap ng sarili niyang kapahamakan, which is the Lord Jesus Christ is referring to Judas. Siya yung naghanap ng sarili niyang kapahamakan. Pero as long na i-entrust pala natin ang ating kaligtasan sa Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Kristo, ipinagkakatiwala natin sa kanyang mga kamay ang ating buhay, so hindi pala tayo mapapahamak, maliban kung tayo yung maghahanap ng ating kapahamakan, mga kapatid. Okay? Ulitin natin na, when I was with them, I protected them. So, take note yung word na ginamit, protected, and then pangalawa, guarded them, and none of them was lost. So, kung protektahan pala tayo ng Panginoon, babantayan pala tayo ng Panginoon, ay hindi tayo mapapahamak, mga kapatid. Maliban kung tayo na yung maghahanap ng ating kapahamakan, mga kapatid. So malinaw yan, ha? John 17 verse 12, mga kapatid. And none of them was lost, at walang nawala isa sa kanila. Di ba? So ganun ka sidhi yung protection at pagbabantay ng Panginoon sa atin. At walang mawala sa atin kapag pinapaingatan natin ang ating sarili sa Panginoon at pinapabantayan natin ang ating sarili sa Kanya. Maliban kung tayo na mismo ang aalis sa ating Panginoon. Maliban kung tayo na mismo yung tatalikod sa Panginoon. Okay? Of course, mga kapatid, alam naman natin kung anong paraan natin tinatalikuran ng Panginoon. Of course, alam natin yun. Is a sin. Ang kasalanan ay pagtalikod natin sa Panginoon. So, kapag tumatalikod tayo sa Panginoon, ibig sabihin, tayo na yung gumagawa ng ating sariling kapahamakan, mga kapatid. Okay. Verse 13, but now I am coming to you. I speak this in the world so that they may share my joy completely. I gave them your word, and the world hated them because they do not belong to the world anymore, that I belong to the world. So mga kapatid, ito yung palatandaan na this is the proof na tayo ay tunay na nasa Panginoon. Ang sanlibutan or ang mga bagay sa sanlibutan or yung mga taong makasanlibutan ay hindi talaga masaya para sa atin. Remember that, mga kapatid, ha? Okay, ulitin natin, mga kapatid. I gave them your word, and the world hated them because they do not belong to the world anymore, than I belong to the world. So, kapag ikaw
ay hindi na sumasang-ayon sa sistema ng sanlibutan, bagkus ikaw ay sumusunod na sa kalooban ng Panginoon, the world will hate you, mga kapatid. At yan makikita natin kahit sa banal na kasulatan pa lang, sa Old Testament pa lang, nabanggit na yan, mga kapatid. Sa Old Testament pa lang, or sa Old Testament, nabanggit na yan. It is prophetic na yan ito, mga kapatid. Basahin natin sa Karunungan or Wisdom chapter 2. Basahin natin dito sa Tagalog, mga kapatid. Ano sinasabi dito? Para maintindihan natin na totoo nga pala kapag matapat na tayong sumusunod sa Panginoong Hesukristo, matapat na tayong sumusunod sa Diyos, ang sanlibutan ay, ang mga taong makasanlibutan or ang sanlibutan ay hindi ka na niya magiging kaibigan. Ito sinasabi dito sa Wisdom chapter 2. Okay. Karunungan chapter 2 verse 12. sabi rito, tambangan natin ang mga taong matuwid pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Yan, mga kapatid, yan yung turing nila sa atin. Okay, ipinamumuka nila sa atin ang pagsuway sa kautusan at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Yan, mga kapatid. Ay, good morning, Brother Michael Doria Ingle. Yan. Okay. Good morning po. Good morning, Mystery of Faith. Okay. Makikita niyo ito mamaya na realistic ito, na ito ay nangyayari na ngayon, mga kapatid. If you truly love the Lord, ay makikita mo na ito ay mangyayari sa iyo. Okay. Verse 13. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos at sinasabing sila ay anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Take note of that thinking mindset, mga kapatid. Sorry. Kasi just recently nga muntik na ulit ako mawala ng boses. Okay. Sabi dito. Wisdom chapter 2 sa mga English viewer dyan. Wisdom chapter 2 verses 12 to the following verses. That if we truly love the Lord, the world will hate us, as the Lord Jesus Christ is saying in the Gospels of today. In verse 14, sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makikita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila at pamuhay. Yan, mga kapatid. May idea na kayo, di ba? May idea na kayo na itong mga tao na ito, kapag makita nila tayo, hostile na sila kaagad sa atin. May mga prejudices na sila kaagad sa atin. Then, itong verse 16, actually, ito yung kanilang kaisipan, mga kapatid. Ito yung kanilang kaisipan. Of course, itong kasunod nitong verse na ito, dapat hindi ito ang nasa isip at puso natin. Bagkus ang nasa puso at isip natin is mercy and compassion. Pero sa kanila, ito yung kanilang kaisipan. Verse 16, ang palagay nila sa atin ay mababa at nandidiri sila sa ating gawain. Of course, yung gawain, we hate the sin, but not the sinner. Di ba? We hate the sins, but not the sinner. Andun yung compassion natin, andun yung mercy and compassion natin. That is why maybe the Lord willed it that na ma-compose yung divine mercy prayer, divine mercy chaplet, mga kapatid. And then, verse 17, ito. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Very mo, uusigin nila tayo. Kasi kakaiba nga daw tayo sa kanila, tayo nagbibigay ng problema sa kanila, kasi kapag makita nila tayo, kakaiba yung pamumuhay natin, bagamat wala tayong sinasabi sa kanila, pero once na makita nila tayo na kakaiba yung pamumuhay natin, sumusunod tayo sa Diyos, ay of course, naipapamuka sa kanila yung kanilang pagkakasala. Okay, verse 19.
Verse 18, kung ang mga matuwid ay mga anak ng Diyos, sila ay tutulungan niya. At ililigtas sa mga kaaway. Verse 19, subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sa kamatayan, yamang sabi nila ingatan sila ng Diyos. Iyon ang usapan ng masama, ngunit sila ay nagkamali pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. So these people of the world ay binubulag ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umaasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakanan ng Diablo, pakanan ng Diablo, ay nakapasok ang kamatayan at ito ang kahinatnan ng mga nagpapapailalim sa Kanya. So you see, so yun yung sinasabi natin dito mga kapatid sa John 17 na the world hated us for no reason. Ang reason lang nila they hated us it is because kakaiba yung pamumuhay natin sa kanila. Ang sabi dito sa John 17 verse 14, verse 14, I gave them your word, and the world hated them, because they do not belong to the world anymore that I belong to the world. So, ang sanlibutan ay kinasusuklaman tayo katulad ng binanggit nga natin doon sa Wisdom chapter 2 kasi para tayo yung kahit hindi tayo magsalita sa kanila, basta na sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, nagiging parang hindi man tayo magsalita, para tayong mga konsensya sa kanila, mga kapatid. Para tayong mga konsensya. Kaya nga tayo ng mga mananampalataya, tayo ng mga tagasunod ng Panginoon Kristo ay talagang binibilinan ng banal na kasulatan na dapat tayo ng mga mananampalataya. Yung tutunay, yung totoo ng mga mananampalataya, hindi lang yung you are nominal Christian. You are dapat hindi lang yung basta nominal Catholics or Cafeteria Catholics. Yung kapag totoo ka ng Kristiyano, mga kapatid, ay ang binibilin sa atin ng banal na kasulatan ay ito sinasabi dito sa Romans chapter 12, mga kapatid. Hi, Kuya Romy, good morning. Sinasabi dito sa Romans chapter 12, this is supposed to be, mga kapatid, yung ginagawa natin. Sinasabi dito sa Romans chapter 12, kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo, ialay ninyo ang inyong sariling bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, mga kapatid. Huwag na kayong umayon sa takbo ng sa mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. So sabi ng Panginoon, do not conform any longer to the pattern of this world, mga kapatid. So kung totoo tayong mga Katoliko, if we are a truly practicing Catholics, we are not a nominal Catholics or Cafeteria Catholics, we're supposed to be doing the will of the Lord. We are not anymore going with the flow, but we are going against the flow, mga kapatid. Yan yung huwag na daw tayong umayon sa takbo ng sanlibutan ito. Do not conform sa English. Basahin natin dito sa English ng New American Bible kung ano bang sinasabi. Okay, Romans chapter 12, verse 1. I urge you therefore, brothers, by the mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God, your spiritual worship. Do not conform yourself to this age, but be transformed by the renewal of your mind, that you may discern what is the will of God, what is good and pleasing and perfect. You see? So, kung totoo lang tayong mga tagasunod ng Panginoon Kristo, we're not supposed to be in conformity to the flow of the world. Mga kapatid, kasi ang flow ng sanlibutan going to corruption, mga kapatid.
So we must not be part of that corruption. So therefore, mag-iba na raw tayo ng mag-isip. Let us not conform to the pattern of this world. Kaya meron dito sa 1 John, mga kapatid, hanapin natin lang. Hindi sinasabi dito. Bakit? Hindi na tayo dapat, hindi na tayo sumang-asa sang-ayon sa sanlibutan o sa mga bagay sa sanlibutan, mga kapatid. Dito sa verse 15, 1 John chapter 2, verse 15, mga kapatid. Ang sinasabi dito, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakapupukaw na masasamang pita ng laman, ang mga nakatutukso ng paningin, at ang nakakarangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. So you see, that is why sinasabi ni San Pablo sa Romans chapter 12 verse 1 to 2 that let us not anymore conform to the pattern of this world. Hindi tayo sumusunod kung ano yung sinasuggest ng sanlibutan. Kapag may magsalita na mga mayayaman na mga personality, mga sikat na personality, most of the time may mga tao sila yung ginagawa nilang pattern. Di ba? Hindi natin dapat sila susundin, mga kapatid. We have the scripture, we have the church. Ang simbahan ng ating pakikinggan at ang banal na kasulatan. Okay? Kasi ang sinasabi ng Panginoon doon sa Luke chapter 10 verse 16, malinaw yun, mga kapatid, na sinasabi doon, ang nakikinig sa inyo ay nakikinig sa akin. At ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. You see? Sabihin, ang simbahan is the lips of God in our time. So siya yung dapat nating pakinggan kasi siya ang binigyan ng Panginoon ng otoridad. Mga kapatid, yan. So you see, ang sabi dito, Romans chapter 12, na hindi na dapat tayo umayon sa sanlibutan. So hindi na natin dapat, ang ating pamantayan ay kung may magsalita na artista, palibhasa sikat siya, mayaman siya, pakikinggan na natin. No. Lalo na halimbawa, ano yung example? Yung recently, di ba, may mga issue, lalo na yung mga sikat. Isa daw sa mga, although na we discussed this already several times, lalo na yung sinasabi nila na ang mga anak ay it's not their yung culture daw natin ng mga Pilipino, yung tinatawag na utang na loob. Hindi daw katungkulan ng mga anak na pagtanda nila ay sila pa rin magkukuwan sa kanilang mga magulang. Yun sinasabi ng mga sikat na na kung titingnan natin, itong mga pag-uugali nito ay mga Western. They just copied it from Western culture. But our culture is different as a Filipino. Our culture as a Filipino is talagang niloob ng Panginoon ng ating kultura ay nakaugat din sa banal na kasulatan, mga kapatid. So bakit natin pakikinggan yung mga sikat na artista? Ay yung mga magulang daw kapag tumanda nila, hindi ang magulang, katungkulan nila na paaralin daw yung anak, nung bata pa, paaralin yung anak, pag ibigay yung pangangailangan. Then after that, pag tumanda ang magulang, na walang naipon dahilan doon sa lahat ng kanilang pera, lahat ng kanilang pinaghirapan ay binigay nila sa kanilang mga anak. So bahala na ang mga magulang sa kanilang buhay pagtanda nila. Ayan. Parang katulad sa US, sa ibang bansa na yung mga matatanda, ang dami namang anak yung mga magulang na yun. Pero kapag matanda na, ang kanilang magulang ilalagay na sa nursing home. Or most of the time, makikita natin na sa mga video clippings na nadadaanan natin kuminsan sa SOCMED, na ang mga matatanda ay mag-isa na lang nakatira sa kanilang mga tahanan.
which is contrary to what the Bible is saying, mga kapatid. Ang banal na kasulatan ay kakaiba sa sinasabi ng sanlibutan. So therefore, hindi dapat ang sanlibutan ang ating pakikinggan, kundi ang banal na kasulatan. Mga kapatid, saang parte ng Biblia yan? Yun lang. Kapag ang Biblia mo ay kulang, binawasan ng 7, binawasan ng mga protestante. Kapag 66, kaya nga 66 eh. Pag sinabing 66, nakakatakot na number yun. Kulang. Kapag ang Bible natin ay kumpleto, yung 73 books, di ba? 7 means completion, ang kaganapan, perfectness. And then yung 3, ay pwede nating ma-attribute to the Holy Trinity, the Father, Son, the Holy Spirit. So 73 yung books namin sa Bible, mga kapatid. Of course, kung sa Bible mo, protestante, at magulang ka, protestante ka, pinalaki mo yung anak mo sa Protestant Bible, delikado ka. Talagang kahit protestante ka, baka madala ka pa rin idadalhin ka pa rin ng mga anak mo sa nursing home pagtanda mo, or baka pabayaan ka na lang. Kaya, it is very safe to be Catholics. Tatanda ka sa pagiging Katoliko, mga kapatid. Bakit? Kasi sa Bible ng mga Katoliko, sa Bible ng mga Protestante, wala ito, mga kapatid. Pero ito sinasabi sa banal na kasulatan. At ito yung totoong ang 7 aklat na ito, itong aklat na ito ay tunay na parte ng banal na kasulatan. Tinanggal lamang ng mga protestante ito, mga kapatid. 7 itong aklat yung tinanggal ng mga protestante. At ito yung sinasabi dito, mga kapatid. Si Ecclesiastico, or sa Sirach sa English, Ecclesiastico, ang sabi dito, ulitin na natin, mga kapatid, sa mga hindi nakapakinig, of course, narinig na ito ng iba. Pero ulitin natin kasi ang sinasabi natin that we are not supposed to follow the pattern of this world. Hindi tayo makikinig sa sanlibutan. Sinasabi ng sanlibutan, hindi naman natin yung utang na loob yan, disregarded yan. Hindi natin katungkulan na pag tumanda yung magulang natin, kalingain pa rin natin sila. Yan yung narinig natin recently, mga kapatid. Pero ito sinasabi ng banal na kasulatan. Ecclesiastes chapter 3. Okay? Ayan nga. Ayan, Kuya Robin, sabi ni Kuya Robin, the 3 pillars of the church: authority, scripture, tradition, and magisterium. Ito sinasabi ng Ecclesiastes chapter 3, mga kapatid. Open your Bible in Ecclesiastes chapter 3. Kaya kapag ang Bible nyo ay protestante bumili ka na ng Catholic Bible. Kasi ang Catholic Bible is a complete Bible. Hindi kulang-kulang. Hindi tayo nagdagdag, ang protestante yung nagbawas. Ito sinasabi. Mga anak, ako'y inyong ama, kaya makinig kayo. Gawin ninyo ito at di kayo mapapariwara. Yan. Sapagkat ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanyang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay para nag-impok ng kayamanan. Verse 5, ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. Ayan. Hindi na tawag na yung cycle, mga kapatid. Yung cycle. So, ibig sabihin, if you will take the opposite of this verse, sabi dito, ang nagpaparangal sa kanyang inay para nag-impok ng kayamanan. So, verse 5, kung iti-take natin ang opposite nito, ibig sabihin, tingnan ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad ringgin ng Panginoon. So, take the opposite of that, mga kapatid. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, at ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Ang mga may takot sa Panginoong Diyos ay gumagalang sa kanyang ama. Okay? At pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. You see?
Igalang mo ang iyong ama at sa salita at sa gawa upang sumaiyo ang kanyang pagpapala. Pinatatatag ng pagpapala ng isang ama ang pamumuhay ng mga anak, ngunit ito ay nilalansag ng sumpa ng isang ina. Verse 10, huwag mong ipagmalaki ang kahihiyan ng iyong ama, sapagkat ang kanyang kahihiyan ay hindi mo ikarangal. Ikarangal ng sino man ang gumalang sa kanyang ama, at kahihiyan ng mga anak ang di gumalang sa kanilang ina. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. So you see, huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Ibig sabihin, hindi mo siya ilalagay sa nursing home. Aalagaan mo siya. Okay? Verse 13, pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin, ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Verse 14, mga kapatid, ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong kasalanan. Ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon, at ang mga kasalanan mo ay matutunaw na parang yelo pagdating ng araw. Verse 16, ang sino mang nagpabaya sa kanyang ama ay parang lumapastangan sa Diyos. Ang gumagawa ng ikagagalit ng inay, susumpain ng Panginoon. So you see. So hindi natin dapat pakinggan yung sinasabi ng sanlibutan. Mga kapatid, pagpaumanhinan ang mga magulang. Di ba ang sinasabi sa banal na kasulatan sa Galatians chapter 6 verse 7, di ba? God is not mocked. Sabi niya, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. God is not mocked. Sapagkat kung ano ang ating itinanim, ayon din ang ating anihin. So kung intindi natin, ito yung Ecclesiastico chapter 3, ay maibibigay natin, mabubuo natin yung salita na tinatawag na yung sa Galatians chapter 6 verse 7, na kung ano yung itinanim natin, ay siya rin nating aanihin. So all of us will tatanda dahil balang araw, mga kapatid. At sa ating pagtanda, simple lang, na kung ano pala yung ginagawa natin sa ating mga magulang sa ngayon, sa kasalukuyan, ay balang araw aanihin natin. Yan, mga kapatid. So, you wanted to be na mamatay ka, na tatanda ka na masaya? Gusto mo bang tumandang masaya? Then, pasayahin mo sa panahon ng kabataan mo yung mga magulang mo. Because God is a just God. Kung ano yung itinanim mo, siya mong aanihin mo, mga kapatid. Simple lang, di ba? Ay hindi natin dapat pakikinggan yung sinasuggest ng sanlibutan. Hindi natin pinapakinggan yung sinasabi ng mga sikat. We have the Bible, we have the church, mga kapatid. So bakit sila ang pakikinggan natin? Ayan, yun yung example na we need not to conform to the pattern of this world. Kasi yung sinasabi kanina sa 1 John chapter 2 verse 15, sapagkat kung iniibig natin ang sanlibutan ay kinakaaway natin ang Diyos. You see? Kaya nga sinasabi sa Romans 12:2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, mga kapatid. 1 John chapter 2 verse 15, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan ay nakapupukaw sa masasamang pita ng laman, at ang mga nakatutukso sa palingin at ang karangyaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan.
Verse 17, mapaparam sa libutan ang lahat ng kinamamalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So, yan sinasabi. That let us not conform any longer to the pattern of this world, mga kapatid. Kaya ngayon sinasabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, sa kanyang mga lagad, para sa kanyang mga lagad, na sinasabi dito, John 17 verse 14, mga kapatid. I gave them your word and the world hated them because they do not belong to the world anymore than I belong to the world. Okay? I do not ask that you take them out of the world, but that you keep them from the evil one. Verse 16, they do not belong to the world anymore than I belong to the world. Okay? So, hindi inihiling ng Panginoong Jesucristo sa Ama na alisin tayo sa sanlibutan, kundi ingatan tayo na sa ating pananatili sa sanlibutan, tayo yung maging asin at ilaw ng sanlibutan. Di ba, mga kapatid? Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Nakalagay doon. And then, dito sa verse 15, they do not belong to the world anymore than I belong to the world. Verse 17, consecrate them in the truth. Your word is truth. So, itinatalaga tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. So, dapat tayo din mismo mag-decide that we need to consecrate ourselves to the truth, which is the Word of God, mga kapatid. Verse 18, as you sent me into the world, so I sent them into the world. So, ang Panginoon Jesucristo ay isinugo ng Ama, gayon din naman tayo ay sinusugo din ng Panginoon para sa sanlibutan. Sinusugo tayo sa sanlibutan na maging asin at ilaw, mga kapatid. Asin at ilaw. Try to imagine the very, yung asin. Kapag ang presensya natin ng mga Kristiyano sa sanlibutan ay wala na, then this world will be corrupted. Kasi ang asin, ano ba kapag walang asin, ano mangyayari? Di ba yung pagkain mabubulok, walang lasa, walang kabuluhan. Hindi nakakain na ba kayo ng walang asin? Ang gulay na walang asin? Ang hirap, di ba? Nakaranas na ba kayo ng brownout na walang ilaw? Ang hirap, di ba? Maliban doon, hindi na natin isali yung mainit. Yung madilim na lang kasi ilaw lang. Kapag mawala ng ilaw, walang madilim. Ang hirap kumilos, mga kapatid. Di ba? So tayo yung sinasabi ng banal na kasulatan, we must be the light and salt of the earth sa sanlibutan. Ibig sabihin, tayo yung nagbibigay ng liwanag, tayo yung nagbibigay ng lasa. So kung wala na tayong mga mananampalataya, what will happen? Anong standard? Anong standard yung isusundin ng sanlibutan? Di ba? Yung mga taong ayaw sumampalataya sa Diyos, di ba? May kanya-kanya silang ini-introduce na kung ano-ano ng mga ideology. What will happen if this society is godless? Subukan mo, kapag yung asawa mo ay walang kinikilalang Diyos, you cannot assure na yung asawa mo na yan ay tapat sa iyo. Di ba? Ano naman yung niya? Kapag makataligod ka, pwede kanyang lulukuhin. Kasi kung wala naman siya kinikilalang Diyos. So yung minamahal mo, magiging tapat lamang sa iyo kapag merong siyang kinikilalang higher authority, which is God. No. Kung walang Diyos, tingnan nyo, what will happen? Chaos, mga kapatid. So yan. Okay? And then sabi rito, so the Lord is sending us to the world. John 3:16, ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos mo, sinugong anak. Then after that, pagdating doon sa Matthew chapter 28, di ba yun tinatawag na Great Commission? Paano po yung asawa ko magluluko?
Ay, hindi ko po alam. Sorry, Annalisa. So may possibility na yung asawa or sorry, catching ako. Yung asawa or asawa mo, may possibility na magluloko sa iyo, hindi mo naman alam, hindi mo naman siya nakikita eh. Kasi kung wala naman siyang kinikilalang Diyos, unlike kung may kinikilalang siyang Diyos, alam niya na kahit hindi mo siya nakikita, may nakakita sa kanya. Di ba? Sa Psalm 33, sinasabi, the eyes of the Lord is upon them. Okay? Ang Psalm 33 verse 18 niya, alam niya na kahit wala ka sa piling niya, hindi siya gagawa ng kalukuhan kasi alam niya na manluloko yung asawa mo. Alam niya na kahit wala ka sa tabi niya, alam niya that there is God na nakakita sa kanya, kaya hindi siya gagawa ng kalokohan. Miss Annalisa, that is the problem if yung napangasawa mo is walang relationship sa Panginoon. Of course, there is a remedy for that. Basahin mo yung kwento ni Saint Santa Monica, mga kapatid. Ano naman yan? God will restore him or babaguhin siya ng Panginoon. Nahanapin mo yung kwento ni Santa Monica, how she prayed for her husband and son, Agustin. So kung yung tao may kinikilalang Diyos sa kanyang buhay, ang sabi dito, na alam niya na kahit hindi ka nakakita sa kanya, hindi siya gagawa ng kalokohan. Kasi alam niya na kahit hindi ka nakakita sa kanya, alam niya that there is God na nakakita sa kanya. So therefore, kaya nga mas mainam na sa relationship ang Diyos ang siyang nasa kalagitnaan natin, mga kapatid. Dito sa Psalm 33 verse 18, but the Lord's eyes are upon the reverent, upon those who hope for His gracious help, delivering them from death, keeping them alive in times of famine. So kung may Diyos ka na kinikilala, ay alam mo na kung may mabuti kang gawin at masama, alam ng Diyos. So if you are aware that there is someone who looks at you, hindi ka gawa ng kasalanan kahit wala yung asawa mo o kahit wala nakakita sa iyo, mga kapatid. Alam po ba ninyo, muntik na akong magbigti po? Okay. Be hopeful, Annalisa. Ay kung ibigay mo sa Panginoon yung problema mo right now na ipanalangin mo maging consistent ka, establish your relationship with the Lord. Challenge yan sa iyo, then ipanalangin mo sa Panginoon na magiging consistent ka, ipanalangin mo sa Panginoon na i-reach out ng Panginoon yung asawa mo, na magbagong buhay, magbalik loob, kilalanin ng Panginoon sa kanyang buhay. Then, pag kinilala niya yung Panginoon sa kanyang buhay, ay hindi ka na mag-aalala na kapag talikod yung asawa mo sa iyo, ay ano naman kayang gagawin kalokohan nito. Di ba? So, siguro ang challenge sa iyo is to pray for him, for his conversion. Katulad nung ginawa ni Santa Monica, he prayed a lot for her husband Patricius and then Agustin. But look what happened. Na-convert si Patricius, na-convert si Saint Agustin, then later si Saint Agustin naging pare, naging obispo, then later on naging santo ng simbahan, then later on naging doctor of the church. So, yun yung nangyari sa kanya. So, ibig sabihin, challenge yan sa'yo. Kasi there are times na kapag walang problema sa atin, na hindi natin naalala ng Panginoon. So, wag mong ilagay sa sarili mong paraan yung pagbabago niya. Pray it to the Lord. Yung salita mo sa Kanya, hindi yan, wala yan. Of course, mo rin yung sarili mo, ayusin mo rin yung sarili mo, wag mo rin pabayaan.
Huwag na lang puro trabaho sa bahay or whatsoever. Ayusin mo rin yung sarili mo. Huwag mo rin pabayaan. Baka mamaya masyadong nang nilulusyang yung sarili mo. Kaya kuminsan mo saan nakatingin yung mister mo sa iba. Hello, sabi ni Charlene Page. Hello po. Ayan. So yun siguro, i-ano mo, Annalisa, surrender it to the Lord. Sabi ng Panginoon, Matthew chapter 7, kayong lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin at kayo pagpapahingahin ko. Yan yung invitation ng Panginoon. Then come to Him, Annalisa. Surrender to the Lord yung burden mo. And then sinasabi pa doon ng Panginoon, sabi niya, take my yoke upon you, for my yoke is easy and my burden is light. So yun siguro yung gagawin mo, kapatid. Surrender ito to the Lord. Lord, yung husband ko hindi po tapat sa akin. Hipuin mo po siya. Kilalanin kanya sa kanyang buhay. Kasi once na kinilala ng asawa mo ang Panginoon sa kanyang buhay, ang Panginoon sa Kristo, then kahit wala ka or nakatalikod ka, hindi mo siya nakikita, once na magiging tapat siya sa Panginoon, ay magiging tapat din siya sa iyo. Kasi yun yung, kaya nga, as much as possible, na bago kayo mag-asawa, is maganda sana kung na-establish yung relationship mo ninyo sa Panginoon. Kasi ang tendency niya na kahit wala ka, alam mo na kapag may relationship sa Panginoon, hindi siya gagawa ng mga bagay na unang-una ay masasaktan niya ang Panginoon. Ikalawang consideration ka na lang niya. Ayaw niyang masaktan ng Panginoon, kaya ayaw ka rin niyang saktan. Carl. Carl. Orthodox Church, sila yung humiwalay sa atin noong 1054, yung sa Great Schism. So, hindi nila kinikilala yung authority ng ating Pope. And then, the doctrines of our Catholic faith na hindi na nila tinatanggap. Ayan. Marjon Cortel, pa-help po. Ano masasabi ko sa mga Orthodox? Dapat babalik na sila sa atin. Dapat makipag-commune na sila sa atin totally, total communion. Okay. Sa total communion is dapat makipag-commune na sila sa atin kasi sinasabi naman ng Panginoon, di ba? Matthew 16, upon this rock I will build my church. Then, John chapter 10 verse 16, there will be one flock and one shepherd. And then sinasabi doon sa Matthew 12:30, ang hindi tumutulong mag-ipon ay nagkakalat. So dapat makasama na sila sa pagtitipon. Hindi na sila dapat magkakalat. Marjon Cortel sa anxiety ko. Okay. Ang anxiety, of course, sa spiritual na side kasi Marjon, mainam na sa atin sa Catholic Church, you need to go to confession. Yung lahat na kasi yung anxiety ko minsan may mga isa sa mga reason niya minsan nagbibigay sa ng anxiety, then it will lead to depression. Yung mga bagay-bagay na nasa kalooban natin. Siguro you need to go to confession, or if may mga bagay pa na parang it seems complicated, pumunta ka sa Catholic exorcist, and then often to them what leads you to that anxiety sa mga exorcist, Catholic exorcist, and then una confession mo na. Then kung may kilala kang Catholic exorcist, mas maganda yung siya yung magiging confidant mo, siya yung magiging parang tinatawag mo na spiritual director. Kasi may mga nakakilala din naman kaming mga nag-undergo ng ganun. But praise be to God that later on ay naka-recover din naman. Ayan.
Okay? So, yun mga kapatid, ang sinasabi ng banal na kasulatan ngayon, John 17, na pinapanalangin tayo ng Panginoon na ingatan tayo at bantayan tayo. Iningatan niya tayo, bantayan tayo. At wala daw mapapahamak sa atin maliban kung tayo na mismo ang gumagawa ng ating kapahamakan, mga kapatid. So, yun sinasabi niya sa John chapter 17. Okay, tapusin na natin kasi anong oras na pala mga kapatid. Okay. And I consecrate myself for them so that they also may be consecrated in truth. So dapat, italaga din natin yung ating sarili sa Panginoon. Italaga natin ang ating sarili sa salita ng Diyos. Italaga natin ang sarili natin sa Panginoon. With that, mga kapatid, ang Panginoon ay iingatan tayo, babantayan tayo, at wala daw mapapahamak sa atin, maliban na kung tayo na yung maghanap ng ating kapahamakan. So maybe that is by now mga kapatid. Shalom, maraming salamat sa nag-likes na 954, sa mga nakasama natin, yung mga nag-tap ng screen, at yung mga nag-interact sa atin. And si B-Boy, si Uklalang, si Mr. Faith, si Jason, Felicia, Miss Ciel, si Lin, Noel Perfecto, at yung kahit yung hindi man nag-tap ng screen, pero andyan, nakiisa sila sa atin. So, sa mga yan, kay may anxiety, Marjon Cordell, yun nga, go to confession, and then talk to exorcist, baka may mga there is reason behind to that, kasi once na ang Panginoon ang totoo na nasa atin is kapayapaan ng ating tataglayin mga kapatid. So, kasi ang Panginoon, siya yung prinsipe ng kapayapaan. John 14 verse 26 to 27, di ba? Sinasabi niya to. I give you peace, my peace I give you. This is the peace that the world cannot give. Mga kapatid, so in the presence of the Lord, paghariin mo yung presence of the Lord sa buhay mo, then anxiety or depression will be gone in Jesus' name. So that is by now mga kapatid. May God bless us and keep us safe and sound sa araw nito. Iligtas nawa tayo ng Panginoon sa mga mabibigat na mga pagsubok, mga malulubang karamdaman, at sa mga bagay na beyond our controls. Iligtas din tayo ng Panginoon sa mga sa incap, sa kidney failure, sa cancer, o anumang mga sakit, sa stroke. Wala na mainit ngayon mga kapatid. Ganoon din patuloy na mapagpalain at pagalingin ng Panginoon ang asawa ni Brad Calix at si Brother Dominic Navarro at iba pa nating mga kapatid na nangailangan ng tulong. Lalo na yung kanina nagsabi na problema niyo ng asawa at ang si Marjon na ay deliver ng Panginoon sa anxiety. Ganun din tayo mga kapatid. May God bless us and provide us for our financial needs, material needs, at yung kalusugan natin, mga kapatid. So, shalom. That is by now. May God bless us and keep us safe and sound. Signing off, my dear brothers and sisters.